Huwebes Santo. Ngayong araw na ito ay sisimulan natin ang pinakabanal na 3 araw ng ating pananampalataya. Ang 3 araw na pagdiriwang ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon, ang Tridoong Pampaskwa. Sa araw na ito, ating ipagdiriwang ang misa ng pagtatakip-silim sa paghahapunan ng Panginoon or Evening Mass of the Lord's Supper. Ito'y may 3 mahalagang aspetong ipinaalala sa atin. Una, ang pagtatatag ng huling hapunan. Sa araw na ito, inaalala natin ang huling hapunan ni Jesus kasama ng kanyang mga alagad. Nagsalo sila ng kanyang mga alagad bago siya dumanas ng matinding hirap. At sa huling hapunan, ibinigay niya rin ang kanyang paalala, ang kanyang utos, na gawin nila ito sa pag-alala sa kanya. Tuwing ginagawa nila ang paghahati-hati ng tinapay, inaalala nila ang Panginoon. Pangalawa, ipinagdiriwang din natin at matutunghayan natin sa banal na misa na ito ang seremonyas ng paghuhugas ng paa ng mga alagad o mandatum. Dito rin kasi matutunghayan natin ang pinaka magandang halimbawa na ibinigay ng Panginoon. At yan yung hugasan niya yung paa ng kanyang mga alagad. Si Pedro, nung huhugasan na yung kanyang paa, ayaw niya. Kasi hindi raw niya papayagan na si Jesus ang maghugas pa ng kanyang mga paa. Pero nung sabi ng Panginoon sa kanya, Pedro, kung hindi mo hahayaang hugasan ko ang iyong mga paa, wala kang kaugnayan sa akin. Nagkakaroon tayo ng kaugnayan kay Jesus sa ating paglilingkod. Nagkakaroon tayo ng kaugnayan kay Jesus sa pagyuko natin upang tumulong sa mga nangangailangan. Yun yung paghuhugas ng paa na ibinibigay sa atin ng Panginoon na halimbawa. At panghuli, pangatlo, na inaalala din natin sa pagdiriwang na ito ng Huwebes Santo ay ang misteryo ng pagkapari. Sa araw ng Huwebes Santo, sa maraming mga dioceses, ay ipinagdiriwang ang misa ng Krisma, kung saan binibindisyonan ang iba't ibang mga langis. Ang Krisma, ang langis para sa may sakit, at ang langis para sa mga katekumenado. Pero may maganda ring makikita sa misa ng Krisma. Ito yung muling pagtatalaga ng mga pari para magpatuloy sa paglilingkod sa harap ng kanilang obispo. Muling sasariwain ng mga pari ang kanilang pangako nung sila'y inordinahan. Oo nga naman, ang pagkapari ay bumubukal mula sa Eukaristiya. Ang pagkapari ay nanggagaling at nagiging buhay sa pag-aalay ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Sa banal na misa ng pagtatakip-silim sa paghahapunan ng Panginoon, makikita rin natin ang pagtatapos nito sa pamamagitan ng prosesyon ng Santissimo Sacramento patungo sa lugar na paglalagakan o yung repositoryo. Ito'y isang espesyal na lugar, maaaring sa loob o sa gilid ng simbahan, kung saan inilalagak ang katawan ni Kristo para sa mas mahabang pagninilay at pagdarasal. Nagkakaroon ng taimtim at tahimik na panalangin hanggang hating gabi, kung saan ang mga tao rin ay pumupunta ng simbahan at nag-aalay ng panahon sa harap ng Panginoon. Di ba noong panahon na ito na si Jesus ay nasa hardin, yun din ang sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad na natagpuan niyang natutulog. Anong sabi niya? Hindi ba kayo makapagdasal kasama ko kahit 1 oras lang? Hindi niyo ba ako masamahan sa panahong ito ng aking pananalangin? Can you not watch with me for an hour? At pagkatapos noon, makikita rin natin ang altar ay huhubaran ng mga mantel. Tatanggalin ang lahat ng kandila
Aalisin ng lahat ng palamuti at dekorasyon. Mananatiling hubad ang altar. Paalala din ito na sa bahagi na ito ng ating kasaysayan, sa hardin, nilisan ng lahat si Jesus. Nagtakbuhan yung mga alagad at iniwanan nila ang Panginoon. Ang huling hapunan, ang Huwebes Santo, ay simula ng 3 pinakamahalagang araw sa ating pananampalataya. Nawa, maging dahilan ito para mas mahalin natin ang Eucharistia. Mas pangalagaan natin, no, ang buhay pagpapari at ang bukasyon ng pagpapari. At maging halimbawa nawa para sa atin si Jesus sa kanyang pag-aalay ng kanyang sarili sa paglilingkod.